ang lalaki at ang mga aswang. Sa isang liblib na puok, may isang lalaki na muling bumalik sa kanyang puok pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit nabago na itong lugar at napuno na ng kababalaghan sa pagbalik niya sa kanyang lugar. Halikayo at ating subaybayan ang kwento na ito. Hango ito sa totoong buhay at karansan ng isang tao na laman ng Kukuha na muna ako ng panggatong at pagkatapos nito ay marami pa akong gawaing bahay. Totoo kaya ang sabi-sabi nila dito sa amin? Na may naninirahang aswang doon sa may mga malalaking bato sa bukid? Baka sabi-sabi lang yon. Ha ha ha. Wala nang ganoon sa panahon ngayon. Ilang taon na rin pala akong nawala dito sa amin. At ngayon, sa pagbalik ko, aba, may kumakalat na ganitong balita. Mga hayop na nakatira sa kakahuyan, oo, dahil maraming hayop sa gubat at mas natatakot sila sa tao. Dito na lang ako kukuha ng mga patay na mga kahoy. Ang ganda ng mga itong panggatong at tiyak mabilis akong makapagluto nito. Hay! Natapos na rin ako sa pagsisibak ng kahoy. Ang dami pang patay na kahoy rito. Sa susunod na pagbalik ko, sibakin ko pa unti-unti lahat to para makaipon ako at sina ako matatagalan. Hala? Ano yun? Baka guni-guni kulang yon? Hay, pagod na nga siguro ako sa pagsisibak ng mga kahoy sa araw na ito. Hala, ginabi na ako nang nalibang ako sa kakasibak ng kahoy. Babalikan ko ang mga kahoy na yon kapag natapos ko na ang mga gawain ko. Ginabi na talaga ako at ang dilim pa sa loob ng bahay. Na-miss ko din naman talaga dito sa probinsya. Ang sarap matulog sa ngayon. Bukas ko na ipagpapatuloy lahat ng gawain ko. Mga kampon, may bago na naman tayong mabibiktima.